Kamusta Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang angel number mo. Ang reading natin ngayon ay ano ang mangyayari pagkatapos ng 4 na buwan. Ano ang may encounter mo at saka dapat mong ingatan or iwasan. One, three. Your angels are reminding you to stay positive, focus on positive things in your life, and keep optimistic thoughts. Posibleng may mga Aries na dahil sa iba't ibang nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, hindi ka makapag-focus sa positibo. Yung mga pagdududa mo ngayon patungkol sa sitwasyon or sa sarili, yan yung magiging dahilan para maging limitado kung ano yung darating na blessing para sa iyo. Huwag mong hayaan na mangyari ito. Magkaroon ng positibong pananaw at saka positibong aksyon sa buhay mo para mapunta ka sa daan na patungo sa tagumpay. Kaya ka pinapaalalahanan ng angel mo or ng spirit guide mo na maging positibo or stay positive kasi hindi ikaw yung person na madaling mag-give up. Ito na yung message ng mystical cards sa iyo. Merong changes or transformation na magaganap sa buhay mo kaya kailangan mong magpatuloy. Ikaw yung mas responsable sa buhay mo. Huwag mong hayaan na diktahan ka ng iba or padikta sa ibang tao. Magkaroon ka ng sistema sa buhay mo, disiplina at saka motivation. Makakabuti sa iyo yung magbasa ka ng libro o kaya yung magkaroon ng kaalaman sa ibang tao. Yung bang manood ng inspiring videos. Tingnan mo din yung naging achievement ng kapwa mo sa career, sa negosyo or relasyon. May inspire ka sa kwento nila kung bakit sila naging matagumpay. Para maging achiever ka din, katulad nila. Kapag bumuti ka, bubuti din yung mga nasa paligid mo. Hindi ito yung tamang panahon para magsisihan. Kailangan ng pagkilos. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya po hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Five of Cups, the Lovers in Reverse, the Hermit. May mga Aries na hindi ka masaya sa nagiging connection mo sa family mo, sa kapwa mo, or sa person. Sinisikap mong unawain or maintindihan kung ano ba yung pinanggagalingan ng sitwasyon. Sinasabi mo pa sa sarili mo na kung nalaman mo ito kaagad, hindi sana ito yung may experience mo or may experience nyo ng kapwa mo or ng person mo. Pero sa cards na ito, paiiralin mo sa sitwasyon yung maturity, ano man yung pinagdaraanan mo. Sisikapin na makontrol ang emosyon, mag-grow, at saka i-apply yung nangyayaring pagbabago sa buhay mo. Sa career or negosyo, merong person na hindi tapat sa iyo.
Meron ding person na bully, pero kahit na ganito yung situation mo, hindi ito yung tamang panahon para mag-quit ka sa trabaho mo. Kasi ano man yung pinagdaraanan mo sa buhay ngayon, sa karir mo, sa negosyo, pag-aaral mo, koneksyon o relasyon, ma-overcome mo ito, malalagpasan mo, na kahit ikaw lang mag-isa. Gawin mo pa rin yung tama kahit walang nakakakita or walang nakakaalam, kasi yun yung mas mananaig. Kaya sinasabing gawin mo yung tama, para hindi ka baliktarin sa sitwasyon kahit binabaliktad ka na. Sa mga single or nasa relationship, ang ilan sa inyo, lahat ng pwede mong iluha, iluluha mo. Kasi ito yung paraan mo para mai-release yung sakit ng damdamin mo. Or para i-let go na kung ano yung nagpapasikip sa dibdib mo. Nine of Cups. Nakatatlong cards ka na para sa paalala na hindi ka pababayaan ng universe. Ibibigay sa'yo yung ninanais mo or minamanifest na maging matagumpay, maging masaya. Hindi panghabang buhay ang problems mo at saka guided ka ng spirit guide mo. Para sa ilang single, pasensya ka na, pero ito yung pinapakita ng card mo na kaya nakaranas ka ng betrayal para patatagin ka at saka yung person hindi talaga para sa iyo. Sa ilan na nasa relationship, kaya natuklasan mo na merong panlilinlang sa kaibigan mo, sa person mo, kasi hindi ito gusto ng universe na maranasan mo nang hindi mo nalalaman. Magkakaroon ng clarity yung bawat sitwasyon o katanungan na gumugulo sa isip mo. Pwedeng bago mag 4 months or pagkatapos ng 4 months. Two of Wands, the Chariot, 10 of Cups. Posible na ang ilan sa inyo, yung person na tinutukoy mo, hindi mo kasama, nasa malayong lugar. May posibilidad din na ang ilan sa inyo, iba yung lahi ng person. Posible din na magkalahi kayo, pero hindi kayo magkasama, malayo yung person mo. Pwedeng ikaw ito o yung person na hindi basta-basta magi-give up, nakatatlong words na. Alang-alang sa relasyon or sa pamilya na binuo. May mga masakit na salita, pero ito yung magpapabuko sa person mo kung ano yung kailangan niya sa relasyon niyo or connection. Sa financial, positive itong mga cards kasi kumbaga nakalista o kaya alam mo kung ano yung dumarating at saka nailalabas mo na financial. At dahil sa magaling kang dumiskarte sa financial, mas lalago pa yung financial na meron ka. Tatlong cards na yung nagsasabi niyan. Pwedeng magtulungan kayo ng person mo or ikaw lang ang magtaguyod nito. Na hindi ka naman sobrang yaman, pero hindi ka makakaranas ng kagipitan. Meron kang ipangsasalba sa problema sa money. Para sa mga single or nasa relationship, mas prioridad mo yung magkaroon ng goal sa buhay. Meron kasi sa relationship na hindi pa talaga kayo hiwalay ng person mo kasi wala pang kasulatan. Kahit na may kanya-kanya man kayong karelasyon or wala kang karelasyon. Pati itong person na nang iwan sa'yo or iniwan mo, ay iniisip ka niya kasi nakaka-update siya sa iyo eh. Marami ng magandang nangyayari sa buhay mo na nakakapagpa-shock sa kanya. Kung nanghihinayang ka noon, nagkaroon ng kalungkutan, siya naman ang makakaramdam nito.
Kasi itong the Wheel of Fortune, pumapabor na sa iyo yung kapalaran. Di ba sinabi nga na mabuti pa rin yung gawin mo? Kaya mabuti din yung babalik sa iyo. 3 times fold. Na magpapashock sa person na iniwan mo or iniwan ka nung person. Hindi ka na makakaramdam ng panghihinayang sa nakaraan kasi tuloy-tuloy yung tagumpay mo. Ito nga palang dalawang cards na ito ay gagamitin ko para sa health. Para sa ilan na nasa relationship, magkakaroon kayo ng pag-uusap ng person mo kasi hindi kayo nagkaroon ng formal na pag-uusap. At kung ano man yung pagtatalo or pag-aaway nyo, mareresolbahan nyo. Pipiliin nyo pa rin na buo ang relasyon or ang pamilya. Ang ilang single naman ay mas magiging malapit ka sa pamilya mo. Ito na yung cards para sa health. 9 of Cups, the Wheel of Fortune, at the Emperor. Sa mga cards na ito, marami kang makikilala ng mga bagong kaibigan, magkakaroon ka rin ng mga bagong pananaw. Magtutuloy-tuloy yung buhay mo na may pagbabago at positibo. Ano man yung nawala sa'yo or ano man yung natapos, meron namang magandang simula. Mas magsisipag ka pa at saka ikaw mismo yung aakit ng swerte sa buhay mo para magtuloy-tuloy ito. Sa kalusugan, okay naman yung kalusugan mo, pero ang dapat mong i-maintain ay yung patuloy na paggalaw. Kasi may ilan sa inyo na Aries na ang trabaho mo nakaupo ka or nakapirming nakatayo. Para magiging maganda yung daloy ng dugo mo. At saka importante rin yung nagagamit mo yung isip mo. Mag-games ka o kaya magbasa ka ng libro or mga crossword puzzle, yan sagutan mo. Kasi may ilang Aries na nami-mental block. Minor illness ito na makakapagpahinto sa araw mo. Na gugustuhin mo muna magpahinga o kaya may masakit sa katawan mo dahil sa kapaguran. Para sa ilang single, marami kang makikilala na mas magpapabago sa buhay mo. Yung kagwapuhan mo or kagandahan ay kakaiba sa ibang lugar or ibang bansa. Kaya kung akala mo hindi ka naman gwapo, hindi ka naman maganda, akala mo lang. May person na magseseryoso sa'yo at saka makakabuo kayo ng pamilya. Ang ilan sa inyo sa relationship, yung pagtatalo ang magiging dahilan para mas maintindihan nyo ng person mo kung ano yung kakulangan sa relasyon. Maraming positive changes na mangyayari sa relasyon nyo at saka maninindigan ng person mo sa relationship nyo. Ito naman yung cards na feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Itong person mo ay dedicated sa mga nasabi niya or desisyon na nagawa niya. Sinusuri niya maigi yung mga napagdesisyonan niya. Kasama ka sa mga pangarap ng person mo. Pero base sa card na ito, kasi nga may ilan na nagkaroon ng pagkakamali ang person mo, naging malamig ka sa kanya. At ito yung nagpasakit sa damdamin niya kung ano yung nangyari sa relationship niyo na hindi niya rin naman ito gusto or inaasahan. Alam ng person mo yung pagkukulang niya at saka pagkakamali. Nagkakaroon na ng realization yung person mo. Kaya, isa sa inyo, pwedeng ikaw ito o yung person mo na inaalam kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon.
gusto niya magkaroon ulit kayo ng connection or yung magkausap muli. At ito yung malaking stress sa person mo. Kung paano niya sisimulan na makipag-usap sa iyo. Siyempre, uungkatin din ng person na ito yung nakaraan nyo. Pero dahil nga sa may pinakita na nga na person na naging malamig na sa situation, hindi mo na i-entertainin pa yung nakaraan. Posible na hindi mo siya sasagutin or hindi ka na makikipag-usap sa kanya. Kasi kung noon, trap ka sa situation, mas i-enjoy mo na yung buhay mo na mag-isa. Mas papahalagahan kung ano yung nangyayari ngayon. Kasi alam mo na na hindi magiging maganda yung connection niya ng person mo kung magbabalik siya. Sa mga single or nasa relationship, yung potential person, pwedeng siya yung mas may edad sa'yo or ikaw yung mas may edad sa kanya. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Virgo, Leo, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, Pisces. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. N, Z, A, H, D, P, L, G, E, R, S, F.